gumawa nito? Bago mo ko husgahan, Luisa, alamin mo muna kung bakit ko nagawa ito. Ma, kaya ba gabi-gabi kang umiiyak sa kusina? Kaya ba hindi kayo nag-uusap ni Tita Rose? At kaya palagi kayo nagsisigawan ni Papa? Dahil may relasyon silang dalawa, di ba? Kaya mo nagawa ito, Ma. Oo! Sila ang dahilan ng pagdurusa ko araw-araw. Kung tutuusin, kulang pa ang dami ng saksak sa katawan nila kung ikukumpara sa sakit na idulot nila sa akin. Hindi ko lang sila basta pinatay. Inalis ko rin ang 2 taong sumira sa pamilya natin. Pero Ma, hindi biro ang ginawa mo. Krimen pa rin yan dahil 2 buhay ang kinitil mo. Mas lalo mong hindi makukuha ang hustisyang gusto mo kung pinadali mo ang buhay nila. Luisa, hindi mo ko maiintindihan hanggat hindi ito sa'yo nangyayari. Kapag naranasan mong pagtaksilan at lokohin, dun mo lang maiintindihan kung bakit may mga babaeng napipilitang maging ganito. Naranasan mo na rin bang pagtaksila ng kapareha mo at ng isang taong malapit sa'yo na pinagkatiwalaan mo? Umabot ka na rin ba sa punto na gusto mo nang pumatay dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman? Ang pagpatay nga ba ang solusyon para muling buuhin ang dating nawasak? Ito nga ba ang totoong magbibigay ng kapayapaan? Kung meron kang sagot, pakilagay naman po sa comment section at babasahin natin. Kung gusto niyong malaman ang buong istorya, pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang sa dulo. Magandang araw po sa inyo, DJ Yumi. Gayon din sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa Aswang Radio. Ako po ay isa sa masugid niyong tagapakinig at naglakas loob na ring magbahagi ng sariling kwento. Dahil meron akong karanasan na bukod sa nakakakilabot ay siguradong kapupulutan ng aral. Pero bago ang lahat, ipakikilala ko muna ang sarili ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Luisa, 46 years old, na maagang nagretiro sa pagtatrabaho. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng aking savings at pagtatanim sa aking farm na ako mismo ang nagmamay-ari. Para sa akin, masyadong maikli ang buhay kaya dapat sinusulit ang bawat oras sa araw-araw. Dumaan kasi ako sa matinding pagsubok at yun na nga po ang ibabahagi ko sa inyo. Ako ang kaisa-isang saksi sa pagpatay ni Mama kay Papa at sa kabit niyang si Tita Rose. Sa totoo lang po, di nagkaroon ng kapayapaan ng nanay ko. Bukod sa nabilanggo ay nawala sa katinoan ang pag-iisip niya. Natagpuan na lang siyang patay sa kulungan dahil sa pagpapatiwakal. Akala ko ay hindi mangyayari sa akin ang naranasan ng nanay ko pero pinagtaksilan din ako ng asawa ko. At hindi lang ito ibang babae. Best friend ko pa. Pero bago po natin simulan ng kwento, check niyo po ang bago naming channel na Love Stories ha? Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento. Mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in-love sa mga kwento namin. Makikita po ang link sa pinned comment sa upload natin na ito. Subscribe na kayo. Huwag niyong kalimutan na Miss and Mr. Tagalog Love Story. Bago ko po pala ipagpatuloy ang istorya ay ipagbibigay alam ko lamang sa inyo na binago ko ang totoong pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa aking kwento para na rin maprotektahan ang kanilang totoong identity. Sisimulan ko ang pagkukwento isang maulang hapon ng Setyembre taong 2010. Kauuwi ko lang galing sa probinsya dahil namatay ang lola ko. Hindi alam ng asawa ko na umuwi na ako kasi parang hindi niya nababasa ang mga text ko. Pagpasok sa loob ng bahay ay may narinig akong mga ungol. Agad akong kinutuban ng hindi maganda. Kaya dumiretso ako sa kwarto namin kung saan nahuli kong magkapatong ang asawa ko at ang best friend kong si Alexa. Walang hiyo kayo! Mga hayop! Luisa! Luisa? Ano? Gulat na
nagugulat kayo? Hindi niyo akalaing mahuhuli kong pagtataksil yung dalawa? Ang kakapal ng mukha niyo! Luisa, magpapaliwanag ako. Anong ipaliliwanag mo, ha? Sa tingin mo, magagawa mo pang magpalusot? Huling-huli ko na kayo sa akto! Ang bababoy niyo! Mga hayop! Luisa, I'm sorry. Anong sorry? Sa tingin mo ba, may magagawang sorry mong yan, ha? Kaya pala wala ka ng oras sa akin at palaging overtime sa trabaho kasi ang babaeng yan palang tinatrabaho mo. At ikaw, Alexa, ang kapal ng mukha mo. Hindi mo pa nga nababayaran ang utang mo sa akin, tapos pati asawa ko, kinakalantari mo. Ang dapat sa'yo ay makalbo ng ganito. Walang diyo. Kapal ang buhok mo! Luisa, tama na! Luisa, tama na! Huwag mo akong pigilan! Aray, Luisa, nasasaktan ako! Luisa, tama na! Ano ka ba? Paano mo nagawa sa akin to, Marcel? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo, di ba? Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Ano ba bang kulang? Sabihin mo! Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Yun lang yun! Bakit? May kasalanan ba akong nagawa at gusto mo akong gantihan? Kaya umabot sa puntong mismong best friend ko ang papatulan mo para masaktan ako ng sobra! Hindi sa ganon, Luisa. Hindi rin malinaw sa akin ang totoong dahilan. Pero nagising na lang ako. Isang araw na wala nang maramdaman para sa'yo. Siguro, masyado tayong maraming pagkakaiba. Kaya nangyari to. At simula nang dumating si Alexa, sa kanya ko nakita ang lahat ng hinahanap ko. Kung ganun, bakit mo pa ako pinakasalan kung magbabago din pala ang isip mo? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Pero anong ginawa mo ngayon, ha? Siguro ganun lang talaga, Luisa. Nagbabago ang tao. Ang mas mabuti pa, ay tapusin na lang natin ang pagsasama natin. Magpaanal na tayo! Di na ako nakasagot sa sinabing yun ni Marcel. Siguro nga, totoong nagbabago ang tao. Pero ang hirap tanggapin, DJ Yumi. Ako yung naiwang wasak na nakaawan ng kapayapaan at ako ang nagdurusa sa aming tatlo. Samantala silang dalawa, nagpapakasaya sa piling ng isa't isa. Lumayas ako sa bahay namin ni Marcel, dala ang natitira kong ipon. Wala kasi akong trabaho dahil nag-focus ako sa pagiging housewife. Meron sana akong malaking pera sa bangko pero inutang yun ni Alexa at hindi pa nababayaran. Inagaw na nga niya ang asawa ko. Kaya paano pa ako aasa na magbabayad siya ng utang? Dinamdam ko ang mga ginawa nila sa akin. Kaya halos buong magdamag akong umiiyak at nang makatulog ako, nakita ko si Mama sa panaginip. Anak ko, Luisa. Ma, miss na kita. Miss na rin kita, anak. Ma, naiintindihan na kita. Kaya mo pala nagawa yun dahil sa sobrang galit. Hindi ko akalain na mararanasan ko rin ang naranasan mo. Ginawa ko naman ang lahat kay Marcel para lang hindi siya maghanap ng iba. Pero bakit nagawa pa rin niya akong lukuhin? Ma, may sumpa ba tayo? Bakit ganito ang kapalaran natin? Hindi ko alam, anak. Hindi ko rin ginustong mangyari yan sa iyo. Halika nga. Yayakapin kita. Sige, Ma. Gustong-gusto rin kitang mayakap. Ma, lasing ka. Ma, bakit bigla kang nawala? Ma! Ma! Ma!
Oh, Diyos ko. Panaginip lang palang lahat. Wala na pala talaga si Mama. Kung nandito lang siya, may mapagsusumbungan sana ako sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Bakit ba kasi kinuha kaagad siya sa akin? Paano na ako ngayon? Mag-isa na lang ako. Literal na mag-isa na lang talaga ako, DJ Yumi. Hindi ko kasundo ang mga kamag-anak ko dahil hindi nila tanggap na nakapatay si Mama. At pati ako ay naapektuhan na ng galit nila. May isa pa akong best friend, si Russell, pero mag-iisang buwan ko na siyang hindi makontak sa ibang bansa. Pinilit kong mabuhay at magpakatatag. Nagtrabaho ko bilang waitress sa isang restaurant na sa kasamaang palad. Nagkatagpo ang landas namin ni Alexa. Miss, pakikuha nga ako ng tissue. Ay, ikaw pala, Luisa. So, dito ka pala nagtatrabaho? Nasa trabaho ako ngayon, kaya ayokong makipag-away. Ikukuha na lang kita ng tissue. Wait lang pala, Luisa. Ano pa bang kailangan mo? Next month na ako magbayad ng utang ko sa'yo, ha? Magkakatrabaho na ulit ako. Kasi ipapasok ako ni Marcel sa office niya. Alam mo na yun. Ayaw niya magkahiwalay kaming dalawa. Lilipat na nga ako sa bahay niya bukas para magkasama na kami. Kung magsasama kayong dalawa, wag sa bahay namin. Humanap kayo ng iba dahil may karapatan pa rin ako doon. Hindi mo yata alam na kaming dalawa ni Marcel ang nagpatayo ng bahay na yun. Kalahati ng ginastos doon ay mula sa sarili kong ipon. Pera lang naman yon. Pwede kong bayaran ni Marcel at narinig mo naman siguro kung anong sinabi niya noon, di ba? Tatapusin na niya ang relasyon ninyong dalawa, kaya pwede ba? Tanggapin mo na lang na wala na talaga kayo. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Paano mo nagawa sa akin to? Ang tagal nating magkaibigan. Ikaw ang unang mang-aagaw. Paano ako? College pa lang tayo. Ay alam mo nang may gusto ako kay Marcel, di ba? Pero hindi mo inisip ang mararamdaman ko. Bakit? Hindi ko naman kasalanan na ako ang nagustuhan ni Marcel. At nalaman ko lang na may gusto ka sa kanya nung may relasyon na kaming dalawa. Alam nga naman hiwalayin ko si Marcel para lang sa'yo. Napalingon ako nang mapabaling ang tingin ni Alexa sa likod ko. Nakita kong pumasok sa loob ng restaurant si Marcel. Nagulat ako nang biglang itinapon ni Alexa ang isang basong tubig sa kanyang damit. Nang palapit na si Marcel sa kinaroroonan namin, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Alexa. Parang takot na takot at sa pagkakataong yun, nahulaan ko na kung anong susunod niyang gagawin. Alexa, teka. Bakit basa ang damit mo? Luisa? Gusto ko lang naman kumain sa restaurant na to. Pero bigla akong pinuntahan ni Luisa at pinuhusan ng isang basong tubig. Luisa! Bakit mo ginawa yon? Sinusundan mo ba si Alexa para guluhin siya? Nakita mo naman siguro itong uniform na suot ko, di ba? Dito ako nagtatrabaho at hindi ko binuhusan ng tubig yung kabit mo. Siyang gumawa nun sa sarili niya para magpaawa sa'yo at gawin na naman akong masama sa paningin mo. Kalokohan! Bakit naman mag-aaksaya ng oras sa Alexa para gawin yon? Naiintindihan kong hindi mo pa matanggap ang mga nangyari pero pakiusap. Huwag mo na kaming guluhin. Kaya nga magpapaanal na tayong dalawa para tapos na. Pasensya na kung umabot sa ganito. Pero mag-focus ka na lang dyan sa sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Sa'yo pa talaga manggagaling yan? Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo, Luisa. At mas makakabuti kung magsariling buhay na lang tayo. Tama si Marcel, Luisa. Tagapin mo na lang kasi na hindi na ikaw ang mahal niya. May kasalanan ka rin naman, hindi ba?
Hindi ka naging sapat sa kanya, kaya humanap siya ng... Ang kapal ng pagmumukha mo! Aray niyo! Luisa, tama na! Itinulak ako ni Marcel sa sahig at bigla na lang sumakit ang tiyan at balakang ko. Naramdaman kong parang may tumutulo sa aking binti. At nang kapain ko ang suot kong pantalon, nanlaki ang mata ko nang makita ang pulang likido sa kamay ko. Luisa, I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang manggulo, di ba? Teka, bakit may dugo? Huwag mo akong hawakan. Marcel, malapit na magsimula yung job interview ko. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Oo nga pala. Nakalimutan ko na ngayon pala yon. Kaya mo ako sinundo, di ba? Dahil pupunta tayo sa office mo. Oo nga pala. Hayaan mo na siya. Tara na. Ang kakapal ng mga mukha niyo. Mga ahas kayong dalawa. Magbabayad kayo! Bigla na lang dumilim ang paningin ko hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa isang ospital at may nakakabit na aparato sa katawan ko. Nakunan daw ako, sabi ng doktor. 2 buwan na pala akong buntis at hindi ko yon alam. Wala lang akong nararamdamang sintomas dahil cryptic ang pagbubuntis ko. Ireg din kasi ako. Kaya normal lang na may mga panahong hindi ako dinaratnan. 3 araw din ako nanatili sa ospital at mabuti na lang mabait ang boss ko dahil tinulungan niya akong magbayad ng bills. Pagkalabas ko ay lumapit ako sa isang ahensya para i-report ang ginawa sa akin ni Marcel. Pero nagkataon na yung tatay niya nga pala ang pinakamataas na namumuno sa office na yun. Nang malaman niya ang ginawa ko ay nakipagkita siya sa akin sa isang parke. Pa, tungkol saan bang pag-uusapan natin? Tungkol ba ito sa pagre-report ko kay Marcel? Huwag mo nang ituloy yun. Pabayaran na lang kita ng malaking halaga. Alam mo naman na magandang imahe namin sa mga tao, lalo ng anak ko. Ayokong masira yun. Hindi ko kailangan yan pa. Ang gusto ko ay magdusa si Marcel sa ginawa niya. Bukod sa pagtataksil ay tinulak niya ako. Kaya nakunan ako sa anak namin. Tandaan mo na hindi uusan ang kaso kung hindi ka tutulungan ng ahensya namin. Ako ang nagpapatakbo nun at kaya kong pigilan kung anong gusto kong gawin. Wala ka rin namang malaking pera para magbayad sa pribadong abogado, hindi ba? Alam kong hindi niyo ako gusto bilang asawa ni Marcel. Pero pagbigyan niyo naman po akong gawin to. Sobra-sobra naman ang ginawa sa akin ng anak mo. Alam mo, wag lang si Marcel ang sisihin mo. Talugin mo rin kaya ang sarili mo kasi baka marami kang pagkukulang. Isa na nga rito yung hindi ka man lang mag-ayos. Simula nang mapangasawa ka ng anak ko, hindi kita nakitang nagsuot man lang ng magandang damit. Tapos sa edad mong 29 ay para ka ng 40. Hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya mababang uri lang ng trabaho ang pinapasok mo. Tingnan mo yung ipinalit ng anak ko. Mas maganda, mas edukada, at mas may class. Tapos magtataka ka pa kung bakit ka iniwan? Sige. Hindi na lang po ako magsasampa ng kaso. Pero hindi ko kukunin yung perang ibinibigay niyo. Sa inyo na po yan. Hindi ako mababang uri ng tao para tumanggap ng suhol. Kaya naman pala, ganun si Marcel ay dahil nagmana sa iyo. Ang mundo ng bahalang gumanti sa mga taong kagaya niyo. Pagkasabi nun ay umalis na ako habang nangingilid ang luha sa mga mata. Parang karayom na tumutusok sa aking dibdib ang sinabi ng ama ni Marcel. Kinagabihan ay nagpakalasing ako sa isang bar para ilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Waiter! Yes po, ma'am. Pa-order pa ako ng 3 beer. Samahan mo na rin ng isang tequila. Hindi naman matapang ko eh. Ma'am, hindi naman po sa pakikialam. Concern lang po ito, ha? Nakakapitong bote na kayo. Wala pa naman kayong kasama tapos mukhang madali kayong malasing. Baka pagtripan kayo ng mga loko dito sa bar. Wala akong pakialam.
Matagal na naman akong pinagtripan ng mundo. Kaya sisiw na lang yan. Sige na. Ikuha mo na ako. Ikaw naman, parang di ka babayaran. Sige po, ma'am. Kukunin ko na po yung order niyo. Huwag mo nang kunin. Ako nang bahala sa kanya. Kakilala niya po kayo? Hindi. Pero galing ako sa isang samahan na nagmamalasakit sa mga kababaihan. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Sige po. Miss, maupo ka. Lasing na lasing ka na. Sino ka ba, ha? Teka. Alexa, ikaw pala yung ahas ka, ha? Lumayo ka sa akin. Huwag na huwag kang lalapit. Miss, una sa lahat, Elsa ang pangalan ko, hindi Alexa. Sobrang lasing ka na talaga. Wala bang tao na pwedeng sumundo sa'yo? Ah? Anong pinagsasabi mo? Mag-isa na nga lang ako. Wala nang nanay ko. Inahas mo pang asawa ko. Kaya ang dahilan ko bakit miserable ako ngayon. Tandaan mo, gagawa ako ng paraan para magbayad kayong dalawa. Magbabayad kayong dalawa ni Marcel. Magbabayad ka! Miss! Miss, gumising ka! Miss! Unti-unting nawala ang ulirat ko hanggang sa hindi ko na alam ang susunod na nangyari. Nagising na lang ako sa hindi ko kilalang kwarto. Isa lang itong simpleng silid na may aircon, aparador at mesa na may nakapatong na lampshade sa ibabaw. Pumasok sa loob ang isang babae na sa pakiwari ko ay nasa early 40s. Maayos pa rin siya sa sarili kahit mukhang may edad na. Mahaba at blonde ang kulay ng buhok. Makapalang lipstick at nakasuot ng fitted na sandong bumagay sa balingkinita niyang katawan. Kung ilalarawan ko siya parang hawig niya ang artistang si Agot Isidro. Lumapit siya sa akin habang nakangiti dala ang isang mangkok na may lamang sabaw na umuusok pa. Ipinato niya yon sa mesa at tumayo sa harap ko habang hindi pa rin inaalis ang pagkakangiti. Mabuti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman po. Masakit lang ang ulo ko dahil sa epekto ng alak. Nasaan po ako? Nandito ka sa kondo ko. Paano po ako nakarating dito? Hindi mo ba natatandaan? Nagkita tayo kagabi sa bar. Tapos, napagkamalan mo pa akong si Alexa. Nakatulog ka na sa sobrang kalasingan. Kaya dinala na kita rito sa kondo kasi baka mamaya ay kung anong gawin sa'yo ng mga lalaki doon. Hindi ko masyadong matandaan. Siguro wala na ako sa katinuan eh. Okay lang. Ang mahalaga ay maayos ka na ngayon. Maraming salamat nga po pala sa pag-aasikaso sa akin. Kung hindi niyo po ako nakita, baka nasaraduan na ako ng mga staff sa loob ng bar o kaya naman kinaladkad na nila ako palabas. Walang anuman yon. Naalala ko pala kagabi. Ang sabi mo, pinagtaksilan ka ng asawa mo sa isang babaeng Alexa ang pangalan? Yun ba ang dahilan kaya nagpakalasing ka? Best friend ko si Alexa at yung asawa ko naman. Hindi talaga kami nagkaproblema simula nang magpakasal kami. Tapos, isang araw, malalaman ko na gano'n na lang. May relasyon silang dalawa? Gano'n na nga po. Tapos nakunin pa ako sa anak namin dahil tinulak ako ng asawa ko. Wait, buntis ka pala tapos gano'n ang ginawa ng asawa mo sa'yo? Hindi ko po alam na buntis ako. Cryptic pregnancy ang sabi ng doktor. Kaya walang alam ang sintomas. Inireport ko ang asawa ko sa isang agency na tumutulong sa mga kababaihang naaabuso pero tatay niya yung pinakamataas doon. Mas inisip niya yung dignidad ng anak niya kaysa panagutin ito. Pakiramdam ko, pinagkaisahan ako ng mundo. Hindi ko na alam.
Hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Pero alam mo, kailangan mo magpakatatag at dapat panagutin mo sila. Hindi ko na rin po alam kung paano sila pananagutin. Kasi wala akong makakatulong. May isa akong kaibigan pero hindi ko naman siya makontak. Alam mo, may inaaniban akong samahan na tinitrain ng mga babae para maging matapang. Karamihan ng mga miyembro doon ay mga babaeng naging byuda, niloko ng asawa, pinagtaksilan ng mga kaibigan at kinawawa ng mga kamag-anak. Lahat sila'y pinalakas namin. Talaga po? Paano ba sumali dyan? Baka makatulong sa akin yan para makuha ko ang hustisya sa ginawa ng mga taksil na yun sa akin. May mga ilang pagsusulit lang na kailangan mong pagdaanan. Pero kapag nagtagumpay ka doon ay magiging opisyal na miyembro ka na. Ang tanong, handa ka ba sa mga mahihirap na pagsusulit? Oo. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Natutuwa ako kasi mukha namang determinado ka. Oh, kailan ka ba free para maisama ka sa conference namin? Pwede ngayon na. Rest day ko sa trabaho. Tamang-tama. May meeting ang samahan ngayon. O sige, gumaya ka na't isasama kita sa conference namin. Humigop ka muna ng sabaw ng bulalo para umayos ang pakiramdam mo. Sige, salamat. Desperado na ako noon, DJ Yumi. Kaya naman, naengganyo agad ako sa sinabi ng babaeng yun. Pagkagaya ko ay bumiyahe na kami sakay ng kanyang kotse. May kalayuan din ito at habang lumalapit sa destinasyon, napapansin ko na nagiging liblib ang dinaraanan namin. Walang mga bahay, wala rin kahit isang poste ng ilaw at puro matataas na puno ang makikita sa gilid. Meron namang mga karatula pero sira na at hindi mabasa kung anong nakasulat. Unti-unting nawala ang signal ng phone ko at wala na rin ako makitang ibang sasakyan. Napansin ko ring sobrang tahimik ng paligid. Wala man lang kuliglig o tahol ng aso. At wala ibang naririnig kundi ang tunog ng makina ng kotse at mahinang pagaspas ng hangin. Hindi nagsasalita si Ate Elsa at diretso lang ang tingin niya sa unahan. Di na ako nakatiis pa kaya naisipan ko na siyang kausapin. Ate Elsa, malapit na ba tayo? Konti na lang, Luisa, at makakarating na din sa paroroonan natin. Nasa liblib ba yung conference? Bakit ganitong dinadaanan? O mas pinili ng leader namin na sa ganitong lugar itayo yung conference para hindi papakialaman ng ibang grupo. Tsaka isa pa, iba rin talaga ang pakiramdam kapag malayo sa kabihasnan. Mas payapa at mas malaya. Kapag nandun ka na, mas maiintindihan mo kung bakit. Siguro nga po naninibago lang ako. Pero teka, bakit parang... Ano yun, Luisa? Anong tinitingnan mo sa bintana? Ate Elsa, ano yung mga pulang bolang kristal na lumulutang sa damuhan? Tapos para silang mga matang nakatingin sa atin? Oh, wala lang yun. Mga alitap-tap lang siguro. Inabot na rin kasi tayo ng gabi sa biyahe. Huwag mo nalang pansinin. Ate, may tatawid na itim na pusa. Ha? Napapreno si Ate Elsa nang makita niya ang pusang tatawid sa harapan namin. Ang nakakapagtaka sa pusang yun, parang hindi man lang ito nakaramdam ng babala sa tunog ng paparating na sasakyan. Tumigil pa ito at tinigtigan kami habang nanlilisik ang mga mata. Sa pagkakataong yun ay nagsitaasan ng balahibo ko sa braso. Pero di ko yun pinahalata kay Ate Elsa dahil parang normal lang sa kanya ang lahat. Na makatawid na ang pusa ay sa kanya muling binilisan ng pagpapaandar ng kotse. Ilang minuto pa at natanaw ko na ang isang malaking gusali. Ipinagbukas kami ng gate ng isang babaeng gwardya. Na maipasok namin ang kotse sa loob ay bumungad sa akin ang malawak at madilim na bakuran. Huminto kami sa tapat ng gusali at sabay na bumaba ng sasakyan. Malamig ang hangin at sobrang tahimik ng paligid. Wala akong makitang ibang tao pero pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa dilim. Nagpatiuna sa paglalakad si Ate Elsa papasok sa loob ng gusali at sumunod naman ako sa kanya. Ito na yung sinasabi ko sa yung conference naman, Luisa. Bakit parang walang ibang tao dito, Ate Elsa? Napaaga siguro tayo. Hayaan mo.
Darating din sila maya-maya. Nanggagaling pa kasi sa ibang lugar ang mga yun kagaya mo, kaya baka nasa biyahe pa sila. Ah, ganun po pala. Oo, pero hindi naman tayo nag-iisa rito. Nasa kusina yung mga tagaluto namin. Naghahanda ng mga pagkain para sa dinner natin mamaya. Ganun ba yun? Medyo kinabahan naman po ako. Akala ko tayo lang. Huwag kang mag-alala, marami tayo. Ay siya nga pala, may aasikasuhin lang akong papeles. Maupo ka muna sa sofa. Sige po, Ate Elsa. Mataman akong nagmasid sa paligid habang nakaupo sa sofa. Halos lahat ng makita ko ay kulay itim. Simula sa pader, mga kurtina, upuan at mesa. Malamlam ang ilaw kaya medyo nakakapamanglaw ang itsura ng lugar. Meron ding mga antik na gamit sa gilid at mga kahon na may kakaibang simbolo. Ilang sandali pa ay isa-isa nang pumasok ang mga babae na maayos ang bihis at mukhang propesyonal. Lahat sila ay magiliw na tumingin sa akin at binigyan ako ng matamis na ngiti. Pakiramdam ko ay natuwa sila dahil magkakaroon ng bagong miyembro. Unti-unti kong naramdaman na di pala ako nag-iisa. At may init ng pagtanggap sa kabila ng dilim at misteryo ng lugar na yon. Luisa, Oh, Ate Elsa, pirmahan mo to. para saan po yan? Para sa attendance. Sige po. Okay na, ate. Napirman ko na. Sige, salamat Luisa. Ito pala yung card mo. Next time na pumasok ka rito, kailangan mo tong ipa-check sa guard. Sige po, Ate Elsa. Salamat po. Oh, tingnan mo. Nagsidatingan na sila oh. Makukumpleto na ang mga miyembro. Kaya nga napansin ko rin na parang hindi sila babastahin. Halatang mamahali ng mga suot nilang damit. Tapos yung itsura nila, parang mga professional. Totoo naman kasi. Hindi talaga sila babastahin, Luisa. Nakikita mo ba yung babaeng yung sa gilid? Isa siyang abogado. Tapos yung nakaupo naman dun sa gitna ay isang school principal. Tapos yung dalawang nag-uusap na yon, mga negosyante sila. At yung isang babae doon na nagli-lipstick ay nakapagtapos ng doctorate degree sa ibang bansa at nakapangasawa ng isang mayamang foreigner. Grabe. Ibang level pala sila, ate. Parang nanliit ako sa sarili ko Hindi mo kailangang manliit sa sarili mo. Kasi nung hindi pa sila miyembro ng samang ito, ay mga sawitin sila kagaya mo. Nakikita mo bang isang yon? Isa siyang successful na doktor pero dati hindi niya magawang ipursu ang gusto niyang propesyon kasi ayaw ng asawa niya. Tumating pa sa puntong kinulong siya ng mister niya sa loob ng kwarto at hindi pinakain sa loob ng 3 araw. Tinulungan siya ng samahan namin kaya nakabangon siyang muli. So, ibig sabihin, lahat ng mga na-achieve nila sa buhay dahil sa tulong ng samahang ito? Oo, ganun na nga. Maraming koneksyon ang leader namin, pati na rin ang iba pang namumuno dito. Kaya nilang tumulong sa mga miyembro para makapag-aral sa mayayamang university o kaya naman para mabilis matanggap sa isang malaking kumpanya. Grabe. Ito na yata siguro ang pag-asa ko. Basta Luisa, ha? Mamaya, kapag dumating yung pinakamataas na leader namin, dapat magawa mo ang pagsusulit niya sa'yo, ha? Ano pa ba yung ipagagawa niya sa akin? Kaya ko ba yung gawin, Ate Elsa? Sa sitwasyon mo? Oo, kakayanin mo. Mas lalo ako naengganyo dahil sa mga nalaman ko, DJ Yumi. Naisip ko kasi na kapag naging successful ako, ay mas madali kong mapapabagsak ang 2 taksil sa buhay ko. Ilang minuto rin kaming naghintay bago magsimula ang meeting. Ayon kay Ate Elsa, ay isasabay na raw ito sa dinner kaya naman pumunta kami sa dining area para doon magtipon. Pagpasok namin ay bumungad ang isang mahabang mesa. Bawat pwesto ay may nakahandang plato na may takip. Napansin kong gawa ang mga kagamitan sa porselana na may pinong dekorasyon ng ginto. Tahimik na umupo ang lahat at lalo kong naramdaman ang kakaibang bigat ng gabing yun habang nakatitig sa nakatakip na platong nasa harap ko dahil may kakaiba sa kutob ko. Luisa, okay ka lang ba? Oo naman, Ate Elsa. Huwag kang mag-alala. Maya-maya'y darating na si Madam Elizabeth. Siya po ba yung pinakamataas na leader natin? Oo, siya yung sinasabi ko sa'yo.
Ma-amaze ka kay Madam kapag nakita mo siya. Kasi siya ang pinakamodelo ng samahang ito. Lahat ng mga katangian na tinataglay ng isang matapang na babae ay nasa kanya na. Parang nakaka-excite naman yan, Ate Elsa. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Mukhang nandito na siya, Luisa. Napalingon ako sa pinanggalingan ng mga yapak at nakita ko ang isang matandang babae na parang nasa mid-60s. Sopistikada at may klasang itsura niya. Nakasuot siya ng marangyang damit at perlas na kwintas, tapos hawak niya ang isang pouch na gawa sa mamahaling material. Sa tindig pa lang, ramdam na agad ang otoridad at mataas na kumpiyansa sa sarili. Pumuesto siya sa pinakagitna ng table. Nagsiayos ng postura ang mga kasama ko kaya umayos din ako. Tumingin siya sa akin at kinabahan ako dahil sa bigat ng titig niya. Ilang sandali ay umupo na siya at bumati ang lahat ng miyembro. Magandang gabi rin sa inyong lahat. Elsa, siya na ba yung babaeng ipinakilala mo sa akin kanina sa phone call? Opo, Madam Elizabeth. Mahirap din ang pinagdaanan niya. Pinagtaksilan siya ng asawa at best friend niya. Mabuti na lang at nagkatagpo kayong dalawa, Elsa. Nakita ko po kasi siya sa isang bar kagabi. Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Luisa po? Luisa. What a nice name. Sigurado ka bang desidido kang maging kasapi ng samahang ito? Opo. At kahit anong pagsusulit ang ibigay niyo sa akin, kakayanin ko po. Gusto namin ang ganyang mga babae. Walang inuurungan. Pero tingnan natin kung kaya mo ang ipagagawa namin sa'yo. Buksan mo ang nakatakip sa plato mo. Sige po. Agad kong sinunod ang utos ni Madam Elizabeth, pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung anong pagkain ang nakalagay sa plato. Isang pirasong hilaw na karne na may dugo pa. Napatingin akong naiiling kay Ate Elsa, pero parang nginitian lang niya ako at parang normal lang sa kanya ang lahat. Ate Elsa, ano to? Si Madam na ang bahala magpaliwanag sa'yo. May problema ba, Luisa? Bakit po hilaw na karne ang pagkain nakahain dito? Sa bibig mo na mismo nang galing na kahit anong klaseng pagsusulit ay kakayanin mo, di ba? Kaya kailangan mong kainin yan. Pero hindi po ganito ang inaasahan ko. Gusto mo ba talagang maging miyembro o hindi? Kasi kung gusto mo talaga, ay gagawin mo ang lahat. Ano pong klaseng karne ito? Karne ng mabangis na hayop na hinuli pa sa gubat. Yan ay sumisimbolo sa katapangan. Kapag kinain mo yan, ay ipinapakita mo na kaya mong maging higit pa sa kung sino ka ngayon. At kaya mong yakapin ang madilim na parte ng pagkatao mo. Dahil ang karning yan ay hindi kayang kainin ng mga taong hindi kayang lumabas sa nakasanayan nila. Gagawin mo ba o hindi? Opo, kakayanin kong gawin. Lahat kami rito ay ganyan ang pagkain. Dahil yan ang isa sa pinakasimbolo ng samahang ito. Kaya kung ayaw mo, ay huwag mong kainin. Pero hindi ka pasado bilang bagong miyembro. Hindi po. Gagawin ko po. Sige. Ipakita mo sa amin na kaya mo. Pinigilan ko ang lahat ng pandidiring naramdaman ko. Kahit nangangatal ang kamay ko ay humiwa ko ng maliit na piraso ng karne sa tinusok ng tinidor. Napaduwal ako nang itapat ko ito sa bibig ko dahil naamoy ko kung gaano ito kalansa. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga sa kadahan-dahan itong isinubo. Tiniis ko ang lansa at pait na nalasahan ko at napapikit ako habang inunguya ito. Pinunasan ko ng puting tela ang dugong tumulo sa aking bibig. Saka, taas noong tumingin kay Madam Elizabeth kahit nararamdaman ko na parang hinahalukay ang aking sikmura. Tapos na po. Very good. Palakpakan natin siya.
Magaling! Tanggap niyo na po ba ako bilang bagong miyembro ng samahang ito? Hindi pa. Kasi may isa ka pang kailangang gawin. Ano po yun? Bago ko sabihin, itatanong ko ulit sa'yo kung desidido ka ba talagang maging miyembro. At gagawin mo ba ang lahat para maging kabilang namin? Opo. Sa susunod nating meeting sa isang linggo, ay kailangang dalhan mo kami ng ulo ng isang babae at lalaki. Ano? Madam, hindi ko po yan magagawa. Pwede wag ka nang sumapi sa amin. Tandaan mo na kami lang ang samahan na matuturuan kang maging matapang, kagaya ng mga babaeng nandito. Kaya naming baguhin ang buhay mo. Tama si Madam Luisa. Hindi ka na makakahanap ng ibang samahan na katulad namin. Kaya gawin mo na. At saka hindi ba, galit ka sa asawa mo at saka sa best friend mo? Sila yung gawin mong alay para makakanti ka sa kanila. Luisa, isipin mo ang mga taong sumira sa buhay mo. Alalahanin mo kung paano ka nagdusa sa mga kamay nila. Ilabas mo ang lahat ng puot at sama ng loob na nasa dibdib mo. Isa pa pala, kapag ginawa mo to, ay siguraduhin mong malinis ang trabaho at walang anumang ebidensya. Naiintindihan mo? Opo. Dahil sa matyaga nilang panghihikayat sa akin ay matagumpay nila akong napapayag. Ilang gabi ko rin pinag-isipan pero mas nangibabaw ang galit sa akin dahil nakikita kong masaya silang dalawa habang ako nagdurusa. Isang araw ay natagpuan ko na lang ang sarili ko na hawak ang kutsilyo habang nagmamatsyag sa bahay namin ni Marcel kung saan sila nagsasama ni Alexa. Nagtago ako sa labas ng bintana ng kwarto at mula rito ay dinig na dinig ko ang paglalandian ng dalawang taksil. Marcel, bukas na lang ulit. Pagod ako eh. Umihirit ka pa talaga ng isa ha? Paano ba naman kasi? Ay sa gabi lang ako nakakatikim ng masarap na putahe. Ikaw talaga? Ganyan ka rin ba kay Luisa? Matagal na kaming walang ganito. Lalo na nung nagkalapit tayong dalawa. Boring naman kasi yun sa kama eh. Hindi kagaya mo na alam kung paano ako mapapaligaya. Talaga lang ha? Oo naman, Alexa. Tsaka isa pa, wag na nating banggitin si Luisa, pwede ba? Nakapag-apila na ako ng annulment at siya na lang ang hinihintay ko para pumirma. Kapag tuluyan ang natuldukan ang pagsasama namin, magpapakasal tayo at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. I love you, Marcel. I love you so much, Alexa. Matulog na tayo. Sige. Pero kumutan mo muna ako ng katawan mo. Ikaw talaga? Napadiin ang hawak ko sa kutsilyo dahil sa sobrang galit. Nangangatal ang buong katawan ko at parang gusto kong sumabog dahil sa nakikita ko sa kanila. Hinintay ko munang maging mahimbing ang tulog nila. Saka ako dahan-dahang umakyat sa bintana. Alam ko kung paano ito buksan mula sa labas dahil kapag naiiwan ko ang susi sa loob, dito ako dumadaan. Nang makapasok na ako sa loob ay sinabuyan ko ang mukha nila ng pulbos na pampatulog para hindi sila magising. Tapos saka ako itinaas ang hawak kong kutsilyo. Hindi ko mawari kung sinong uunahin sa dalawa. Ang asawa ko na akala ko'y buong buhay magiging tapat sa akin o ang best friend ko na nakasama ko sa mahigit 10 taon. Si Marcel na lang. Para kung sakaling magising si Alexa, makikita niya ang dugo ang katawan ng lalaking mahal niya tapos saka ako siya isusunod. Pero nang akmang itatara ko na ang kutsilyo, may mga alaala na biglang dumalaw sa aking isip. Ang mga dugo, saksak sa katawan na nakita ko kay Papa at Tita Rose. Pati na rin ang pag-uusap namin ni Mama bago siya nakulong. Ma, hindi ka pwedeng makulong. Paano na ako? Patunayan mo sa kanila na may dahilan ka kung bakit mo nagawa yan. Ma, please, ayoko mawala ka sa tabi ko. Anak,
sa gusto, kailangan kong panagutan ng kasalanan ko. Walang pakialam ang bata sa ginawa sa akin ng Papa at Tita Rose mo. Dahil pagbali-baligtarin man ang mundo, ang nanay mo ay isang kriminal. Ma, mas lalo mong hindi nakamit ang hustisya. Si Papa at Tita Rose ay nananahimik na sa hukay, pero ikaw, habang buhay ka pa rin magdurusa. Ganun talaga, anak. At kailangan ko yung harapin. Pero Luisa, makinig ka sa sasabihin ko. Alam mo yan, Ma. Huwag mo kong tutularan, anak. Kung darating man sa'yo ang ganitong pagkakataon na may magtataksil sa'yo o mananakit ng damdamin mo, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Isipin mo palagi ang sinapit ko, anak. Dahil sa mga alaalang yon ay naibaba ko ang hawak kong kutsilyo. Lumabas na ako ng kwarto at nagbago na ang isip ko dahil hindi na ako sasali sa samahang yon. Nagpalit ako ng SIM card para hindi nila ako makontak at lumipat na rin ako ng tirahan sa ibang lugar para hindi ako mahanap. Pero isang araw, habang naka-duty sa bagong trabahong pinapasukan ko, ay tinawag ako ng boss ko dahil meron daw taong gustong kumausap sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko pagkakita kay Ate Elsa. Akmang tatakbo na ako para takasan siya pero bigla niya ako nilapitan at hinila ang braso ko. Bitawan mo ako, Ate Elsa. Paano mo ako nahanap dito? Siyempre, isa ka sa minomonitor ng samahan at kaya naming malaman kung saan ka nagtatago, Luisa. Isang linggo nang lumipas, pero hindi ka pa rin bumabalik sa conference para dalhin ang 2 ulong hinihingi sa'yo ni Madam. Ate Elsa, hindi na ako sasali sa samahan. Bakit? Kasi hindi mo kayang pumatay. Alam mo, Luisa, ang pinagagawa sa'yo ni Madam ay parte ng pagpapalakas ng pagkatao mo. Tinuturuan kang pigilan ng konsensya sa mga taong nanakit sa'yo na sa bandang huli ay ikaw din ang makikinabang. Pero hindi solusyon ang pumatay at hindi totoong makikinabang ako dahil lang totoo. Ako pang magdurusa. Sige, kung ayaw mo talaga hindi na kita pipilitin. Pero may pinasasabi pala sa akin si Madam Elizabeth. Ano yun, Ate Elsa? Sa oras na tumapak ka sa conference ay hindi ka na makakatakas. Ang mga taong nagbago ang isip o tumanggi maging miyembro ay hindi na binubuhay dahil may alam na sa sekreto namin. Pero naaawa daw naman sa iyo si Madam at nakikitaan kanya ng malaking potensyal. Kaya binibigyan kanya ng 1 buwang palugit para madala mo sa kanya ang hinihingi niya. At kapag hindi mo nagawa yon, mamamatay ka. Ire-report ko kayo sa mga pulis. Mga mamamatay tao kayo! Akala mo ganun lang kasimple? May koneksyon si Madam sa isang mataas na tao. Kaya kahit mga pulis ay hindi pwedeng kumalaban sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi pa rin ako sasali sa inyo. Siguradong tinatakot mo lang ako. Babalik na ako sa trabaho ko. At ikaw, Ate Elsa, umalis ka na dahil wala kang mapapala sa akin. May nakalimutan pala ako ipaalala sa iyo, Luisa. Sa oras na ipagsabi mo kahit kanino ang tungkol sa samahan namin, ay malalaman namin yan. At yung taong pinagsabihan mo ay malalagay sa alanganin. Bukod sa marami kaming koneksyon, ay hindi rin kami mga pangkaraniwang tao, kaya wag na wag mo kaming kakalabanin. Kahit mga taong kayang lumaban sa puwersa ng kadiliman, ay hindi kami kaya. At sila lang ang mapapahamak. Nangatal ang buong katawan ko sa sinabi ni Ate Elsa. Ramdam ko ang bigat at katotohanan sa likod ng mga salitang yun, kaya kinilabutan ako. Nang gabing yun habang natutulog ako, ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Teka, nasan ako? Anong ginagawa ko rito? Ah! Bakit may dugo?
Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo itinuloy ang pagsali sa samahan namin. Madam Elizabeth! Hindi ka lang basta papatayin. Pahihirapan ka hanggang sa mapagtanto mo na hindi talaga basta-basta ang grupong tinututulan mo. Grabe! Hindi ko alam na mga halimog pala kayo. Dapat pala hindi na ako sumama kay Ate Elsa. Halimaw kami sa mga taong tumututol sa amin. Pero ibinibigay namin ang lahat sa kumakampi sa amin. Mamili ka. Magiging kagaya ka ba ng mga babaeng yan? O itutuloy mo ang pagsali sa samahan? Mamili ka! Bitawan mo ako. Teka, bakit nag-ibang itsura mo? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi kami pangkaraniwan. Kaya mamili ka. Anong gusto mo? Maging parte ng samahan o matitikman mo ang halik ni kamatayan? Diyos ko, panaginip lang pala. Kahit sa panaginip ay ginugulo nila ako. Pero hindi. Kahit anong gawin nila sa akin, hindi ako papatay. Isinusumpa ko yan. Pagkatapos noon ay nagsimula na rin ako magkaroon ng mga kakaibang karanasan. Kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko may nakasunod sa akin. At palagi akong nakakakita ng mga anino na mabilis dumadaan sa harap ko. Isang umaga habang naglilinis ako ng bahay, ay may humawak sa likod ko tapos paglingon ko wala namang tao. Sino yan? Teka, ako nga lang palang mag-isa rito. At wala namang ibang nakakapasok dito sa bahay. Sinong kumakalapit sa akin? Luisa! Sino ba yan? Oh, Diyos ko, may umawak sa binti ko. Luisa! Luisa! Tama na! Luisa, Russell? Teka, baka hindi to totoo. Kasi hindi ko nga siya makontak eh. Tsaka, hindi niya naman alam na nandito ako. Luisa, may ginagawa ka ba? Papasukin mo ako. Napagtanto ko na totoong si Russell nga ang tumatawag sa labas nang makita kong sumilip siya sa bintana. Nagmadali akong pumunta sa pinto at pinagbuksan siya. Bumungad sa akin ang nakangiti niyang muka at agad ko naman siyang pinapasok sa loob ng bahay. Russell, umuwi ka na pala? Oo, nung isang araw lang. Bakit ka nga pala sumisigaw? Narinig kita kanina. Ay, wala. May nakita kasi akong ipis. Alam mo naman na takot ako sa ipis, di ba? Sigurado ka ba? Kasi parang namumutla ka rin. Oo, sigurado ako. Siya nga pala. Para sa ito mga to. Pinamili kita sa grocery tapos nandyan na rin yung pasalubong ko galing sa Kuwait. Salamat sa mga ito, Russell, ah. Siya nga pala. Paano mo nilaman na dito na ako nakatira? Kakilala ko ang boss mo kasi naging client ko siya. Pumunta ako sa office niya kahapon tapos nakita ko yung resume mo. Tinanong ko sa boss mo kung saan ka nakatira. At ang sabi niya madalas kanyang makita sa paupang ito. Nagtanong-tanong ako sa mga tao rito at nahanap kita. Hindi ko na kasi makontak yung dati mong number. Mabuti naman at nahanap mo ko. Ikaw din pala. Hindi kita makontak. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Na-aksidente ko at nasira ang phone ko. Kalalabas lang sa ospital nang umuwi ako sa Pilipinas. Nabalitaan ko rin sa isang kakilala natin. Nahiwalay na rin kayo ni Marcel. Tapos silang dalawa ni Alexa ang nagsasama? Totoo ba yun?
Oo. Totoo ang mga yun. Kaya pala bumukod ka na at malayo ka sa kanila. Grabe naman ang ginawa nila sa'yo. Lalo si Alexa. Di ko akalaing magagawa niya yun. Hayaan mo na. Karma ng bahala sa kanila. Di mo man lang ba sila papanagutin sa ginawa nila sa'yo? Di ako nakasagot sa sinabing yun ni Russell kasi bigla akong napaisip. Para kasing hindi na sigurado ang buhay ko. Ayokong mamatay nang hindi man lang sila nagbabayad sa kasalanan nila. Kinagabihan, habang natutulog, nagising na lang ako dahil sa mga kaluskos. Paglingon ko sa paligid nakita ko ang isang nakatayong babae sa harapan ko. Napabalikwas ako at napabangon sa pagkakahiga. Ang babaeng yun ay walang iba kundi ang pinakamataas na leader ng samahan, si Madam Elizabeth. Luisa? Madam Elizabeth, anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakapasok sa loob ng bahay ko? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi kami pangkaraniwang tao. Hindi ako papatay kahit anong gawin niyo. Hindi ko gagawin yon. Talaga ba? Makapagsisihan mo ang desisyon mong yan. Kung parte lang ito ng panghihikayat niyo, kaya tinatakot niyo ako, itigil niyo na yan dahil hindi ako magpapaapekto sa inyo. Sinusubukan mo kami, ha? Sige, Luisa. Makikita mo! Anong nangyayari sa inyo, Madam Elizabeth? Ipapakita ko sa'yo kung bakit hindi mo talaga kami dapat kinakalaban. Sa pagkakataong yun ay unti-unting nagbago ang itsura ni Madam Elizabeth. Humaba ang kanyang ulo, naging sabog ang kanyang buhok, naging pula ang kulay ng mga mata at tinubuan ng mahabang pangil ang ngipin, tapos nagkaroon ng mahabang kuko. Naging isa siyang nakakatakot na aswang. Naalala ko ang sinabi ng matatanda tungkol sa asin at bawang bilang pangontra sa mga aswang. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng mga yon at agad na sinaboy sa aswang. Kaya lang, wala naman nangyari. Tumakbo ako palabas ng bahay pero nagulat na lang ako nang makasalubong ko siya. Wala talaga akong takas sa kanya. Tigilan niyo na ako! Wala kayong mapapala sa akin! Luisa! Kahit tumakas ka, ay susundan pa rin kita! Nandito ko sa likod mo! Parang awa niyo na! Tigilan niyo na ako! Kung ang inaalala niyo lang na baka ipagkalat ko ang sekreto niyo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Kaya parang awa niyo na. Huwag niyo na akong guluhin. Sino ka ba para pagkatiwalaan namin, ha? Hindi namin hahayaang mabuwag ang samahan dahil sa isang kagaya mong duwag! Huwag kayong lalapit! Iwan mo ako! Wala na akong nagawa nang sakalin ako ng aswang. Nabalot ng malakas niyang paghalakhak ang buong paligid. Hindi na ako makagalaw at kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko ay hindi ko ako makawala sa kanya. Naramdaman ko ang yapak ng mga taong paparating at biglang tinakpan ng aswang ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Nang malapit na ang yapak sa kinaroroonan namin, binitawan ako ng aswang at pagmulat ng mata ko, wala na siya sa harap ko. Agad akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nagtalukbong ako ng kumot at nangangatal pa rin ako dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, bumuo ako ng isang plano. Kailangan ko nang mapadali ang pagbagsak ng 2 taksil sa buhay ko dahil hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Nakipagkita ako kay Russell para humingi ng tulong sa kanya. Sisirain mo sina Marcel at Alexa? Oo. Dahil sinira nila ako. Para patas. Ano may tutulong ko? Magaling kang makipag-usap sa mga tao, di ba? Oo naman. Alam mo naman na magkatrabaho si Marcel at Alexa. Tapos mahilig sa chismis ang mga tao. Ipagkakalat natin sa opisina nila na may relasyon silang dalawa. Kahit may asawa na si Marcel. Tama. Kasi alam kong kahinaan ni Marcel ang impresyon ng mga tao sa kanya. Kilala siyang mabuting asawa ng mga katrabaho niya. Tapos ayaw din niya na pinag-uusapan siya.
So, ang gagawin mo, maghanap ka ng tao sa office nila na pwede mong bayaran, tapos sabihin mo na ikalat ang balita sa mga katrabaho nila. Palihim din akong pupunta sa bahay namin para kunan sila ng litrato. At yun mismo ang magiging ebidensya para may patunay. Madali na yang gawin. Kasi may kaibigan ako sa office nila na may hilig magkalat ng chismis. Madali rin siyang mauto at pabayaran ko siya ng pera para hindi niya ibuking na sa akin ang galing ang mga balita. Yan! Tamang-tama. Sigurado akong masisira sila sa mga tao dahil sa gagawin natin. Ginawa ni Russell ang napagplanuhan namin at nagtagumpay ito. Mabilis na kumalat ang balita at nalaman ko mula sa kakilala ni Russell na hindi na raw makapasok sa trabaho si Marcel dahil siya ang palaging pinag-uusapan sa opisina. Si Alexa naman ay pinagtulungan ng mga katrabaho niya at halos hindi na rin ito nakakapagkita dahil sa sobrang hiya. Isang araw ay pinuntahan ko sila sa bahay para malaman kung paano sila naaapektuhan ng mga nangyayari. Gaya ng dati ay nagtago ulit ako sa gilid ng bahay at palihim silang sinilip sa bintana. Mukhang tamang-tamang pagdating ko. Ano? Magre-resign ka na, Marcel? Oo. Dahil hindi ko na kayang ginagawa sa akin ng mga tao sa office. Walang araw na hindi ko naririnig sa kanilang pangalan ko. Alam mo naman na ayaw ko ng ganito, Alexa. Ako nga rin eh. Hindi na maganda ang trato sa akin ng mga katrabaho natin. Pero malapit ka na ma-promote, diba? Kaunti na lang at magiging branch manager ka na. Sayang naman yun kung pakakawalan mo. Wala akong pakialam. Gusto ko lang matahimik. At hindi yun mangyayari hanggat hindi ako nakakaalis sa opisinang yun. Magre-resign na rin ako kapag wala ka na doon. Hindi ko na rin kaya ang ginagawa nila sa akin. Wala na akong mahiharap na mukha. Bakit kasi nangyari to? Hindi kaya si Luisa may kagagawa nito? Ha? Imposible. Unless may tumulong sa kanya. Sino namang tutulong sa babaeng yun? Napaka-ingrata mo talaga, Alexa. Magpaanal na kasi kayong dalawa para wala ng issue. Hindi ko nga alam kung nasan si Luisa eh. Wala na siya doon sa dating pinagtatrabahuhan niya. Tapos di ko na rin siya makontak. Kung siya man na may kagagawa ng lahat ng ito, ay dapat patunayan natin sa kanya na hindi tayo magpapaapekto sa ginagawa niya. Tama. Simula pa lang yan ang inyong pagbagsak. Gagawin ko ang lahat para makitang nasisira kayo bago pa kung anong mangyari sa akin. Gumawa ko ng paraan para hindi matanggap si Marcel sa trabahong papasukan niya. Nagpatulong ako kay Russell na alamin kung saan siya mag-a-apply. At mabuti na lang kilala ni Russell ang HR nito. Kaya naman may mga pinadala akong dokumentong nagpapatunay na marami siyang mga violation sa dating trabaho. Siyempre bilang asawa, alam na alam ko ang mga kahinaan niya. Para naman kay Alexa, ikinalat namin ni Russell sa mga kakilala niya na hindi siya nagbabayad ng utang sa akin at naging kabit pa siya ng asawa ko. Alam kong masyadong people pleaser si Alexa at panghihinaan siya ng loob kasi pangit na ang tingin sa kanya ng ibang tao. 5 kumpanya yung hindi tumanggap kay Marcel. Kasi nakausap ko lahat ng HR. At masyadong malakas yung ebidensya mo. Kaya naniwala sila sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kilala ko si Marcel. Hindi siya magaling sa trabaho at puro kapalpakan. Nagawa na rin niyang mandaya pero pinapaboran lang siya ng dating boss niya dahil sa suhol ng tatay niya. Magkumpare kasi sila eh. Wala pa ng kwenta ang lalaki na yun. Kahit sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, sa ginagawa niyang si Marcel, siya rin mismo ang sisira sa sarili niya. Pinapabilis ko lang. O teka, nag-visit sa akin yung kaibigan ko. Sino? Yung sinasabi ko sa'yo na nagpakalat ng relasyon ni Marcel at Alexa sa office nila. Yung lalaking tsismoso. Tingnan mo itong sinid niya sa akin. Ano?
Nagpakalasing sa bar si Marcel tapos may kahalikang babae. Babaero pala talaga tong mokong na yan eh. Di pa siya nakontento na pinagtaksilan niya ang asawa niya tapos ngayon. Pati kabit. Lolokohin din niya. Russell, samahan mo kong mamili sa mall ng magandang damit. Para saan? May gagawin ako. Aba, mukhang may plano ka na naman. Aba, syempre. Di pa ako tapos. At sa pagkakataong ito, masisira ang relasyon nila. Gamit ang natitira kong ipon ay pinili ko ang pinakasophisticadong damit na nakita ko sa mall. Nag-aaral din ako maglagay ng makeup at sinigurado kong magiging maganda ako kapag nagkaharap kami ni Alexa. Pinahanap ko kay Russell ang cellphone number niya at nagkunwari akong HR ng isang company na nag-o-offer sa kanya ng trabaho. Tapos sinabihan ko siyang magkita kami sa isang coffee shop. Matyaga akong naghintay at ilang sandali lang ay dumating na ang impacta. Nakasuot ng hoodie jacket at may nakatakip na mask sa mukha. Halatang takot na takot siyang makilala ng mga tao. Sinenyasan ko siya at nagtataka naman itong lumapit sa akin. Anong kailangan mo? Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Kumusta ka na, Alexa? Pumunta ka lang dito para kamustahin ako, Luisa. Marami pa akong gagawin. Sa totoo lang, ay may ka-meeting ako ngayon. Yung company nang nag-o-offer sa'yo ng isang work para maging financial advisor. Yun ba yun? Paano mo nalaman? Tingnan mo ang number na to sa phone ko. Ito lang naman ang gamit kong phone number para makontak ka. Yan yung number ng company na nag-text sa akin. Teka, anong klaseng patutsada to, Luisa? May importante lang naman akong sasabihin tungkol sa pinakamamahal mong si Marcel. Kung isa lang to sa paraan mo para sirain kaming dalawa, aalis na lang ako. Sige, umalis ka. Ang gandang babae pa naman ng kahalikan ni Marcel sa bar. Anong sinabi mo? Tingnan mo na lang itong picture na to. Hindi. Hindi to totoo. Edited to, no? Hindi to magagawa ni Marcel sa akin. Os? Sigurado ka bang hindi yung kayang gawin ni Marcel sa'yo? Ay ako nga ang pinakasalan niya. Nagawa niyang ipagpalit, di ba? Ikaw yon. Iba ako sa'yo. Nagka-developan lang naman kami ni Marcel dahil naging magkapit-bahay kami. Tapos palaging magkasama. Ganon din sa inyo. Nagka-developan kayo kasi naging magkatrabaho kayo. Kaya matakot ka kapag nakahanap ng bagong trabaho si Marcel dahil may makakasama ulit siyang mga bagong babae. Huwag kang pakampante na hindi ka kayang ipagpalit ng lalaking yun. Tingnan mo nga ang ginagawa niya. Nakikipaghalikan siya sa ibang babae kapag wala ka. Hindi yan magagawa ni Marcel. Sigurado ako nilapitan siya ng babaeng yan at pilit na hinalikan. Paano mo naman nasabi? Nandun ka ba? Nakita mo ba ang buong pangyayari? Wala ako doon. Pero sigurado ako hindi ako lulukohin ni Marcel. Alam kong ginagawa mo lang yan para sirain kami. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras kaya aalis na ako. Sinasabi ko sa'yo, Alexa. Inagaw mo lang si Marcel sa akin. Kaya huwag kang pakampante na walang mang-aagaw sa kanya. Dahil ang lalaking pinagmamalaki mo ay masahol pa sa asong kalye. Buisit! Kilala ko si Alexa, DJ Yumi. Alam ko kung gaano siya ka-paranoid. Sigurado akong kukumprontahin niya si Marcel at hindi na niya ito papayagang magtrabaho. Alam ko nga hanap din si Marcel ng paraan para malusutan ng paratang sa kanya, kaya mag-aaway sila ng malala. Ang lahat ng yun ay dapat ipagdiwang, kaya kinagabihan, nag-celebrate kami sa bahay ni Russell. Umorder kami ng maraming beer dahil gusto naming magpakasaya sa gabing yun. Cheers!
Last na yan, ha? Marami ka nang nainom. Alam mo, Russell, ang weird, no? Dati, nag-iinuman tayo ni Alexa kapag mataas ang nakuha nating score sa exam. Di ko akalain na ngayon. Tayong dalawa na lang kasi naging ahas na yung isa. Tapos siya pa ang dahilan kaya natin to ginagawa, Luisa. Kaya nga eh. Siya nga pala, Russell. Ikaw ba? Wala ka pa bang balak mag-asawa? Sigurado akong swerte ang mapapangasawa mo sa'yo. Kasi hindi ka naman kagaya ni Marcel na babaero at manloloko. Wala pa sa isip ko yun, Luisa. Ang pangako ko sa sarili ko, hindi muna ako mag-aasawa hanggat hindi nakukuha ni ate ang hustisya sa pagkawala niya. Ang tagal na rin nun, di ba? Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin matukoy kung ano ba talagang ikinamatay ni Ate Cindy? Bigla na lang siyang nawala. Tapos nag-iwan ng sulat na nagpapaalam na siya sa mundo. Nangihinayang nga ako kasi ang bait-bait pa naman niya. Naiintindihan kita. Mahirap nga ito para sa'yo. Huwag na natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, hindi ako nakakalimot kay ate. At gumagawa ako ng paraan para makuha ang hustisya sa pagkamatay niya. Sa bagay, basta Russell kahit anong mangyari, gusto ko maging masaya ka. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi hanggang ngayon, tapat ka pa rin sa'kin. Teka, Luisa, bakit ganyan ka magsalita? Parang namamaalam ka na sa akin. Hindi, no? Masama pang mag-wish na mapabuti ka at mapasalamatan ka rin sa kabutihan mo sa akin? Hindi naman sa ganun, syempre. Bigla-bigla ka na lang kasi nagsasalita ng ganyan. Parang nakakapanibago tuloy. Ito naman. Hayaan mo na. Siya nga pala. 11:00 na. Magpahinga na tayo. Oo nga no, late na rin. Saan nga pala ako matutulog? Doon ka na lang sa salida yun. Maliis naman yun. Sige. Linisin muna natin itong mga to. Tapos magpahinga na tayo. Hindi, bukas na. Inaantok na rin ako. Ay, Russell. Teka. Para sa inyong mga nakadisplay sa mesa? Bakit meron kang medalyon at mga itim na kandila? Wala. Wala ang mga yan. Display ko lang. Ha? Bakit ka naman magdi-display ng ganun? Wala. Pampaswerte lang. Kaya pala. Luisa, Mm. magpapahinga na ako sa kwarto ko. Sige. Ako din, Russell. Good night. Good night. Pumasok na kami ni Russell sa kanya-kanyang kwarto. At ako naman, naisipan ko munang mag-shower bago mahiga sa kama. Walang shower sa bahay ko kaya ine-enjoy ko ang paliligo at napapapikit pa ako habang dinadama ang paglagaslas ng tubig. Pero ilang sandali lang nakaamoy ako ng malansa. Pagmulat ng mata ko, nagulat ako sa nakita. Pulang likido ang umaagos sa akin. Agad kong pinatay ang shower saka nagtapis ng tuwalya sa katawan. Chinek ko naman ang lababo pero ganun din ang lumabas. Ilang sandali lang ay sumakit ang ulo ko at naramdaman ko na parang may umaagos sa ilong ko. Kumarap ako sa salamin at nagulat ako sa nakita. May tumutulong itim na likido. Binanlawan ko ito sa lababo pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos at nauubusan na ako ng lakas. Ay, oh Diyos ko. Ano ba to? Kagagawa na naman ba to ng samahang yun? Luisa! Sabi ko na nga ba, ginugulo na naman nila ako. Hindi pa rin ba kayo titigil? Wala naman kayong mapapala sa akin. Dahil kahit anong gawin nyo, hindi ako susunod sa kagustuhan yung pumatay ng tao. Nakikita nyo naman, di ba? Nagtatagumpay na ako. Napapabagsak ko na ang 2 taksil
sa buhay ko, kaya hindi ko na kailangang sumama sa inyo. Ganyan ang nangyayari kapag tinutulan mo ang samahan namin na ang gusto lang naman ay tulungan ka. Ayoko nga. Ayokong pumatay. Hindi ko gagawin yon at hindi niyo ako pagmamayari para piliting gawin kung anong gusto niyo. Talaga, Luisa? Pagharap ko sa salamin ay nakita kong nasa likod ko na ang aswang. Ilang sandali lang ay sinakal niya ako at itinaas sa ere. Napakalakas niya. At para akong tinakasan ng lakas dahil kahit anong gawin ko, eh hindi ako makapalag. Bitawan mo ako. Nakita mo naman, diba? Kahit anong gawin mo, ay hindi ka makakawala sa amin. Hindi lang kami basta may lahing aswang. Meron din kaming lahi ng itim na elemento. Kayang-kaya ka namin sundan kahit hindi kami dumadaan sa pinto. Kaya Luisa, wala kang dahilan para tutulan kami. Dahil ang isang mahinang kagaya mo ay walang laban sa amin. Tama na. Parang awa mo na. Ang sarap mong panoorin habang nahihirapan at walang ibang makakapagligtas sa'yo kundi ang sumama sa samahan namin. Tama na. Hindi ko na kaya. Luisa! Napanatag ang loob ko nang marinig ko ang boses ni Russell. Binitawan ng aswang ang leg ko at ibinaba ako sa sahig. Nangihina ako na paatras habang dumuduwal. Nang iangat ko ang paningin ko, wala na ang aswang. Walang tigil sa pagkatok si Russell kaya pinilit ko siyang pagbuksan kahit hindi ko na halos maigalaw ang katawan ko. Pagbukas ng pinto ay napahawak na lang ako sa balikat ni Russell dahil sa sobrang pangihina. Luisa! Anong nangyari sa'yo? Narinig kitang sumisigaw. Wala. May nakita lang akong daga sa loob ng banyo. Eh bakit ka nagkakaganyan? Nanghihina ka, Luisa. Wala. Ayos lang ako. Oh, teka. Dahan-dahan. Kasi parang nahihirapan ka lumakad. Okay lang ako. Luisa! Russell. Luisa! Luisa, gumising ka! Luisa! Unti-unting nawala ang ulirat ko at hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Nagising na lang ako sa ospital at katabi ko si Russell na nakaupo sa gilid ng kama. Natuwa ito nang makita ang gising na ako at nag-aalalang tumingin sa akin. Luisa, kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, Russell. Na-overfatigue ka daw, sabi ng doktor. Nagpapakapagod ka ba ng sobra? Hindi naman. Namamahinga naman ako. Parang may nangyayaring kakaiba sa'yo, Luisa. Ha? Anong sinasabi mo? Wala namang nangyayaring kakaiba sa akin na. Bakit ka sumisigaw kagabi? Ang sabi mo pa ay hindi mo na kaya, Luisa. Magtapat ka nga sa akin. May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Habang nasa loob ka ng banyo? Wala. Daga lang talaga yun. Sigurado ka? Oo naman. Luisa, kapag may nangyayaring hindi maganda sa'yo, eh magsabi ka sa akin, ha? Bakit naman hindi? Ang tagal na nating magkaibigan. Kailan ba ako naglihim sa iyo, ha? Siguraduhin mo lang. Oo naman. Sa totoo lang, DJ Yumi, ay natutokso na rin akong sabihin kay Russell ang totoo pero ayoko siyang mapahamak dahil isasabili ni Madam Elizabeth na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa samahan. Simula noon ay mas lalo kong naramdaman ang pagbabantay nila sa akin. Kahit saan ako naroon ay ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin at nagtatago lang kung saan. Parang may sumusunod sa akin kapag naglalakad at nararamdaman ko na rin ang mga signos ng kamatayan kagaya ng biglang pagkabasag ng mga gamit sa bahay at pag-alulong ng mga aso.
Samantala unti-unti na ring nasira ang pagsasama ng dalawang taksil dahil isang araw ay nakipagkita sa akin si Marcel sa isang restaurant. Sa wakas nagkita rin tayo. Nandito ka lang pala. At siguradong ikaw ang lihim na sumisira sa aming dalawa ni Alexa. Teka, bakit parang sigurado ka na ako ang sumisira sa inyo? Ibig sabihin ba nito, binubulabog ka na ng konsensya mo? Ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun sa amin. Nalagay sa alanganin ang buhay ni Alexa dahil nakunan siya habang nag-aaway kami. Paano ba naman kasi? Pinakita mo sa kanya yung picture namin ng babaeng malandi na hinalikan ako sa bar. Hindi mo muna inalam kung ginawa ko ba talaga yon o may naninira sa akin. Nalaman na rin ng mga magulang niya ang ginawa namin. Kaya pinaghiwalay nila kami. Tapos, hindi pa ako matanggap sa kahit saang trabaho dahil sa mga kumakalat na issue sa akin, Luisa. Kung naghihiganti ka, ay bakit sobra-sobra naman yata? Kayo ang sumira sa sarili nyo, Marcel. Ang nangyayari sa inyo ay consequences ng mga ginawa nyo at kailangan nyong harapin. Isa pa, nag-file ka na ng annulment, di ba? Akin na yung papel at pipirmahan ko na. Hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy dahil masyadong magastos ang proseso. Alam mo naman na, wala pa akong trabaho. Walang kwentang pagpunta mo sa akin kung wala ang papel na yon. At saka isa pa, kung pumunta ka lang dito para panagutin ako, nagkakamali ka. Dahil kayo dapat ang mananagot. Aalis na ako. Luisa, kung ginagawa mo man ito para lumuhod kami sa'yo at humingi ng tawad, nagkakamali ka rin. Wala kaming pinagsisisihan sa ginawa namin. Kung ako sa'yo, tumigil ka na! Napakuyom ang palad ko dahil sa sinabi niyo ni Marcel. Parang gusto kong sumabog ng mga sandaling yun pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa rin sila natatauhan kaya parang natutokso na akong patayin sila. Samantala isang gabi habang natutulog ako, ay nagising ako dahil sa narinig ko. Ano na naman to? Ano ba? Sakit sa dibdib at parang ako nabibingi. Sabi ko na nga ba, gagagawan nyo na naman to! Luisa, marami na kaming pinatay na kagaya mo. At ang mga naririnig mong iyak ay mga tangis nila habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Masdan mo ang paligid mo, Luisa! Teka, anong nangyayari? Bakit may mga tumutulong dugo sa dingding? At bakit may dugo ang kamay ko? Ano ba? Bakit niyo ako pinahihirapan ng ganito? Dahil hindi ka sumusunod sa gusto namin! Diyos ko! Patigan ko! May dugo na rin! Teka, anong nangyayari? Bakit parang hindi ako makahinga? Tama na! Tama na! Unti-unting dumilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong mawala ng ulirat. Nang magising ako ay umaga na. Naglinga ako sa paligid pero normal naman ang lahat. Walang anumang bakas ng dugo ang paligid kaya nakahinga ako ng maluwag. Nung araw na yun ay pumunta ako sa isang albularyo para bumili ng pangontra na mag-iingat sa akin mula sa masamang puwersa. Nang pauwi na ako ay nakasalubong ko si Ate Elsa. Tinakpan ko ng panyaw ang aking mukha para hindi niya ako makilala pero hinila niya ang braso ko. Tinataguan mo pa talaga ako, Luisa?
Wala akong oras makipag-usap sa'yo, Ate Elsa. Talaga? Akala ko ba'y bumili ka ng pangontra? Pero bakit natatakot ka sa akin? Hindi ako natatakot sa'yo at sa buong samahan. Talaga? Sa sobrang takot mo'y napabili ka nitong anting-anting na mag-iingat daw sa'yo mula sa kadiliman. Ate Elsa, ibalik mo sa akin yan! Hindi tatalab sa amin to. Hindi kami kayang patayin ng mga pangkaraniwang pangontra dahil gumagamit kami ng itim na mahika. Hindi ko alam kung bakit nagbabatigas ka pa rin hanggang ngayon, Luisa. Nakita mo naman, hindi ba? Ginawa mo na ang lahat para sirain sila. Pero hindi ba lang sila natauhan? Sabi nga nila, dapat inaalis na sa mundo ang mga taong hindi kaya magbago. Kung ako sa'yo, papatayin ko na lang sila. Bakit ba sa dami ng pwedeng ipagawa sa mga gustong sumali sa samahan nyo ay pagpatay pa? Kasi parehas kami makikinabang. Bukod sa mababangis na hayop, isa sa pinaka-espesyal naming karne ay ang karne ng tao. Kapag inalay mo yung bilang tanda ng dedikasyon mong sumali sa amin, ay ituturing ka namin na higit pa sa ginto dahil pinapahalagahan mo kami at alam mo ba, masarap yun sa pakiramdam, Luisa. Kapag nakikita mo yung paghihirap at pagmamakaawa nila, doon mo mararamdaman ang isang tunay na kalayaan. Doon pa lang, lalabas ang isang pambihirang kakayahan na kayang pigilan ng mahinang likas ng tao. Nilamon na ng kasamaan ng puso nyo, kaya nakakaya nyo yun. Pero iba ako. Kahit sakta naman ako ng buong mundo, pipiliin ko pa rin kung anong tama. Kung ganon, edi magpakabayani ka at tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. 3 araw na lang at magsisimula ng seremonya. Hindi mo na matatakasan ang madilim mong kapalaran. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko dahil sa sinabing yun ni Ate Elsa. Pakiramdam ko, DJ Yumi, wala talaga akong laban sa mga kagaya nila. Parang gagawin nila ang lahat para pumatay ako at mapaanib sa kanila. Pag-uwi ko, nakita ko si Russell sa may pinto ng bahay na inuupahan ko, kaya agad akong lumapit sa kanya. Ano ba, Russell? Wala akong lagnat. Namumutla ka, Luisa. May nakita ka ba sa daan? Wala nga. Ikaw ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nag-text sa akin na pupunta ka pala dito sa bahay. Long weekend, di ba? Wala akong trabaho at gusto sana kitang ayaing lumabas. Saan naman tayo pupunta? Sa isang resort, Luisa. Gusto ko mag-enjoy tayo habang walang pasok sa trabaho. Mukhang maganda yan, ah. Kailan ba? Siyempre ngayon na. Dala ko na yung sasakyan na gagamitin natin. Aba, pinaghanda na. Siyempre naman. Kaya kung ako sa'yo, mag-impake ka na. Gusto mo tulungan pa kita eh. Ano ko, hindi na. Hintayin mo na lang ako rito habang hinahanda ko yung mga gamit ko. O sige, bilisan mo ha. Oo na. Naisip ko noon, DJ Yumi, na dapat sulitin ko na lang ang nalalabi kong oras dahil alam kong wala akong laban sa samahang yun. Hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa iba dahil mapapahamak sila. Pagkatapos ko mag-impake ng mga gamit, bumiyahe na kami patungo sa resort. Napansin ko na parang malapit ito sa kinaroroonan ng conference, kaya nagtanong ako kay Russell. Russell, bakit dito? Hindi mo ba nagustuhan? Ha, Luisa? Hindi naman sa ganun. Ano lang, di ba, marami namang magagandang resort na malapit lang pero bakit dito pa sa malayo? Sobrang bayapa kasi ang vibes dito, Luisa. Nakaka-relax ang view, lalo na kapag palubog na ang araw. Dinala kita rito kasi ilang araw ka ng stress at nababagabag ang isip. Alam mo kasi, kapag marami akong iniisip, ay pumupunta lang ako sa mga magagandang lugar. Kagaya nito. Tapos napapanatog na ako. Sa bagay nga naman, tama ka. Nakaka-relax nga rito. Simple lang ang resort pero kalmado ng paligid. Tapos tanaw na tanaw mo pa yung bundok. Luisa,
Ano yun, Russell? Mangako ka sa akin Na ano? na sa loob ng 2 araw na pananatili natin dito, ay ipapayapa mo muna ang isip mo sa mga alalahanin. Huwag mo munang isipin si Marcel at si Alexa. Napangiti ako sa sinabing yun ni Russell. Pagkatapos ay pumikit ako at dinama ang malamig at sariwang hangin na dumadapos sa balat ko. Marami kaming ginawang activities at sobrang nag-enjoy ako. Nang gabi na ay nagpahinga kami ni Russell sa cabin. Habang siya ay natutulog na sa kwarto, ako naman ay nakaupo sa isang bench at nag-iisip ng malalim. Di kasi ako makatulog sa sobrang pag-aalala at takot. Alauna na ng madaling araw kaya wala nang tao sa labas. Tahimik ang paligid at nakapatay na rin ang mga ilaw. Bigla na lang may kumalabit sa akin. At paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May isang babaeng nakatayo na wakwak ang katawan at umaagos ang dugo sa sahig. Nakaluwa ang mga mata nito at nangingitim ang labi. Bigla itong umiti sa akin at unti-unting lumapit nang hindi sumasayad ang paa sa sahig. Napatakbo ako ng mabilis at pumasok sa loob ng kwarto. Saka nahiga at nagtalukbong ng kumot. Oh, Diyos ko! Tulungan mo po ako! Ginugulo na naman nila ako. Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Ano na naman ito, Madam Elizabeth? Hindi niyo talaga ako titigilan. Ang nakikita mo ngayon ay multo ng babaeng pinatay namin. Katulad mo rin siya na tumututol sa kagustuhan ng samahan. At 2 araw mula ngayon ay ganyan din ang kasasapitan mo! Huwag! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Wag! Tama na! Tama na! Luisa! Russell! Ano nangyayari sa'yo? Bakit nakasiksik ka dyan at sumisigaw habang nakatakip ang tenga mo? Nang iling ako, ang mga mata ko ay wala na ang multo na babae. Tahimik na rin ang paligid at hindi ko na naririnig ang boses ni Madam Elizabeth. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko ng mga sandaling yun kaya napahagulgol ako sa harap ni Russell. Niyakap niya naman ako at pinagod ang likod ko habang umiiyak ako. Russell! Luisa, anong nakita mo? At sinong kausap mo? Wala. Masama lang ang panaginip ko. Hindi ako naniniwala. Alam ko na kung anong nangyayari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin sa isang abandonadong chapel na malapit dito. Anong gagawin natin doon? Basta sumama ka na lang. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Sumama ako kay Russell at nakarating kami sa isang abandonadong chapel sa gilid ng masukal na bahagi ng baryo. Kupas na ang puting pintura ng dingding at may mga bitak na sa luma at mabigat na bato. Binuksan ni Russell ang isang pintong kahoy na bahagyang nakabukas at may makalawang na bisagra. Pagpasok sa loob ay bumungad ang amoy ng alikabok at tuyong dahon. Wala nang mga upuan maliban sa ilang bangko sa gilid. Sa altar may mga medalyon at maliit na rebulto na nakaayos sa kahoy na estante. Nakita ko rin ng mga lumang libro at papel na maayos na nakasalansan. Sa paligid ng altar ay may mga natuyong kandila na nakalagay sa bakal. May ilang garapon na puno ng tuyong dahon at halaman at nakabitin sa dingding ang mga sintas at tali na may kakaibang simbolo. Nakita ko rin sa gilid ng chapel ang mga kahon na puno ng mga lumang orasyon at maliliit na bote na may lamang likido at pulbos. Napatingin ako kay Russell at mukhang sanay na siya sa lugar na yun na labis ko namang ipinagtaka. Nakakatakot naman tong lugar na to. Bakit kailangan natin pumunta rito? Mas ligtas dito, Luisa. Hindi ka nila mapupuntahan at walang makakarinig ng pag-uusap natin. Russell, ano bang ibig mong sabihin? Alam ko na kung anong nangyayari sa'yo, Luisa. Dahil meron ka ng card na to. Teka, paano mo nakuha yan? Nakita ko to sa bag mo nung nasa ospital ka. At meron din ito ang ate ko. Nakita ko na to sa aparador niya. Ibig sabihin, alam mo ang tungkol sa samahan? Oo.
At ilang taon ko nang pinag-aaralan. Nakakatakot at sobrang delikado ang samahan nila. Kaya't alam kong nanganganib ang buhay mo. Dahil sa pagkakaalam ko, kapag meron ng card ito, ang ibig sabihin ay hawakan na nila sa leeg. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin to, Russell? Luisa, ayaw kong madamay ka. At wala rin naman akong alam sa nangyayari sa'yo. Hindi ko hahayaang mapahamak ka, Luisa. Kaya dinala kita rito. At may isang taong sigurado makakatulong sa atin. Sino siya? Siya si Tandang Mando. Dating manggagaway na naging tagapayo ng samahan ni Madam Elizabeth. Siya ang gumagabay at nagtuturo sa kanila ng iba't ibang klaseng ritual. Nakilala ko siya nitong nakaraan lang. At siya ang nagpaalam sa akin ng lahat. Binigyan niya rin ako ng proteksyon para hindi nila ako mabiktima. Pero bakit siyang makakatulong sa atin kung nagkaroon siya ng connection sa kanila? Malalaman mo kung bakit. Russell. Napadalaw ka uli sa sanktuaryo ko. At aba, sino itong kasama mo? Kaibigan ko po. Tandang Mando. At isa rin siya sana biktima ng samahan. Anong pangalan mo, Iha? Luisa po. Luisa, ikaw ba ay tumiwalag sa samahan o nagbabalak sumali? Yung pangalawa po. Sinabi ko na nga ba, sa itsura mo pa lang ay mukhang hindi mo kayang bumatay ng 2 tao. Kaya't imposibleng napasama ka na. Dati raw po kayong tagapayo ng samahan nila? Oo. Ang tawag sa akin ay tiwalang na tagapayo. Kasi iniwan ko na sila. Pero hindi nila ako mapapatay. Dahil kapag ginawa nila yon, ay babalikan sila ng Diyos na sinasamba ko. Maitanong ko lang po, bakit po kayo tumiwalag sa samahan nila? Ginawa nilang miyembro ang kapatid ko nang walang dinaan ng anumang pagsusuli. Pero nang meron silang hindi nasunod na patakaran, pinatay nila at kinuha ang puso para gawing alay sa Diyos na sinasamba nila. Nangyari ang lahat ng yon, 1 buwan pa lang ang nakalilipas. Wala silang kalabalam na naghahanda ako para wasakin sila. Dahil ang alam nila ay nagpakamatay ako. At siya nga pala, yung seremonya ay magaganap sa 1 araw dahil magiging pula ang buwan. Sa susunod na araw po, babalik ako doon para harapin ang consequences ng hindi ko pag-anib sa kanila. Iha, magtulungan tayo. Paano ko po kayo matutulungan? Sa 1 araw, pagpunta mo doon ay may ibibigay ako sa iyong kwintas. Ito ang kwintas na may nakasabit na buto ng namatay na manggagaway. Hindi lang siya basta manggagaway. Isa siyang tapat na lingkod ng Diyos na sinasamba ko. Kaya't napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Kapag isinabit mo ito sa pinuno ng kulto nila, ay manghihina siya. Gayon din ang lahat ng kanyang membro na pinasahan niya ng pagkaaswang. Ako naman ay magsasagawa rin ng ritual dito sa chapel kasama si Russell. Ihingin ko ang gabay ng may-ari ng butong yan para mas lalong lumakas at nang maubos silang lahat. Gagawin po natin yun kapag pumula ng buwan, di po ba? Ganun na nga. At gagawin mo rin yon habang nananalangin sila. Gamit ang Latin na salita. Kailangan mong maging maaga pang kilos para hindi sila makapalag. Naiintindihan mo ba? Opo. Ihanda mo ang sarili mo, Iha. Sikapin mong mailagay ang kwintas na yan sa pinuno nila. Dahil hindi lang ikaw ang maililigtas. Lahat ng taong posibleng mabiktima nila
ay maliligtas din. Mabibigyan mo rin ng hustisya ang mga namatay, kagaya ng kapatid ko at kapatid ni Russell. Tumingin ako kay Russell at tinunguan niya naman ako habang nakangiti. Nakita ko ang kapanatagan sa kanyang mukha, kaya napanatag na rin ang loob ko. Sinapian ako ng pag-asa dahil sa wakas, hindi ko na kailangang itaya ang buhay ko. Dumating na ang araw ng seremonya at nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Elsa na susunduin niya ako sa isang tagong lugar. Pagdating sa conference ay dinala nila ako sa isang basement. Bumungad sa akin ang isang lugar na may pader na gawa sa lumang semento na puro bitak. Nakahanay ang mga upuang bakal at mesa. Tapos sa isang sulok ay may maliit na altar na gawa sa itim na kahoy. Nakapalibot sa gitna ng bilog na linya sa sahig ang kandila, mangkok na may abo at isang itim na aklat. Malinaw na dito isinasagawa ang itim na ritual. Narito din ang lahat ng mga miyembro at nakasuot sila ng itim na saya. Nagulat ako nang itinulak ako ni Ate Elsa. Iba na ang paraan ng pagtrato niya sa akin. Bilisan mo ang paglalakad, Luisa. Ang bagal-bagal mo. May hinahabol tayong oras. Pasensya na, Ate Elsa. Mabuti at dumating na ang pinakahihintay natin. Luisa, kamusta ka? Sigurado akong hindi mo nadala yung 2 ulo na hinihingi ko sa'yo. Kaya magpaalam ka na sa mundo. Madam, malapit na pong mag-alas 12. Oo nga pala, kailangan makarating na agad sa Diyos nating si Baal ang pagsamba natin. Elsa, talian niyo na yan! Opo. Aba, hindi ka man lang ba tinabla ng takot, Luisa? Mamaya ay ibibitin ka ng patiwarik sa gitna ng bilog na ito habang pinapahirapan ng paulit-ulit. Kung ano man po ang mangyayari sa akin, tanggap ko na yun. Mabuti kung ganon. Elsa, paluhurin mo siya! Opo. Aray, Manahimik ka. Magsipwesto ng lahat sa palibot ng babaeng hahatulan ng kaparusahan. Tatayo ako sa harap niya at magiging tagapamagitan kay Baal. Elsa, kalampagin mo ang kampana! Masusunod, madam. Ang lahat ay magsipikit at damhin ang presensya ng Diyos nating si Baal. O Panginoon naming Baal, sinasamba ka namin mula ng kamay dumatal sa sanlibutan. Narito po ang babaeng hinahatulan namin ng kaparusahan. Hinihiling namin sa inyong kapangyarihan na bumaba at magdala ng hustisya sa sino mang nagkasala. Gabayan ninyo po kami sa ritual na ito at patatagin ang aming loob upang may sakatuparan ng parusang nararapat. Maganap nawa ang kalooban mo sa babaeng ito! Nagsimula na silang magdasal ng mga salitang Latin habang lumalakas ang hangin sa basement. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit kay Elizabeth habang hawak ang kwintas at marahan ko itong isinabit sa leeg niya. Nagmulat ang mga mata niya at biglang tumaas ang buhok na parang hinihila ng hangin. Nanginig ang buong katawan niya at may tumulong itim na likido sa ilong. Napaluhod siya at nangiangat ang kanyang paningin ay tumingin sa aking nagtataka. Nagsilapit sa kanya ang mga miyembro pero lahat sila'y napaluhod din. Humangin ang napakalakas at napuno ng nakabibinging sigawan ng paligid dahil sa paghihirap ng lahat ng naroon. Luisa, paano mo nagawa to? Walang ibang kayang gumawa nito sa sama namin. Sinong tumulong sa'yo? Madam, isa lang ang kayang kumalaban sa atin. Sino siya, Eza? Si Tandang Mando. Siya lang ang nakakaalam ng kahinaan natin. Walang iyang matandang yan. Dapat pinatay na natin siya. Aray, Luisa! Anong ginawa mo sa amin?
Pagbabayaran mo ito! Madam, nasa itim na aklat ang orasyon na makapagliligtas sa atin. Kay Tandang Mando ang itim na aklat! Wala na kayong magagawa. Ito na ang katapusan ninyo at makakamit na ng mga pinatay ninyo ang hustisya! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Unti-unting nagbago ang anyo ni Madam Elizabeth at ng mga miyembro. Humaba ang kanilang ulo, lumaki ang noo at panga, naging pula ang kulay ng mga mata. Tinubuan ng mahabang pangil ang ngipin at lumaki ang mga kuko hanggang sa maging matulis at mahaba. Nagsimula silang mangisay at hindi makagalaw ng maayos. Pagkatapos ay unti-unting nasunog ang balat. Mabilis akong tumakbo palabas at sinalubog naman ako ni Russell na sakay ng motorsiklo. Russell! Luisa! Luisa! Okay ka lang? Hindi ka ba nila nasaktan? Hindi, Russell. Okay na okay lang ako. Mabuti naman. Tapos na rin si Tandang Mando sa kanyang ritual. At nasa likod siya para sunugin ang buong conference. Nagtagumpay tayo, Russell. Ligtas na ako at nakuha na ng ate mo ang hustisya. Wala nang samahan nila. Kaya nga, sobrang saya ko na dumating ang araw na ito. Matatahimik na ang kaluluwa ni ate. Umuusok na. Nagsisimula ng masunog ang buong conference. Hey! Nabuhusan ko na ng gas ang buong gusali. Maraming salamat po, Tandang Mando. Huwag ka magpasalamat sa akin. Pare-parehas lang tayong nagtulungan para magawa ito. Kung ganon, umalis na tayo. Luisa, tara na. Tara. Umalis na kami sa lugar na yon sakay ng motorsiklo ni Russell. Simula nun wala nang nanggulo sa akin. Tuluyan na akong napayapa at bumalik sa normal ang lahat. Sina Marcel at Alexa ay nabalitaan kong tuluyan ang naghiwalay. Nakulong si Marcel dahil muntik na daw itong makapatay ng isang taong ininsulto siya dahil sa mga issue niya. Si Alexa naman hindi makapagtrabaho sa mga malalaking kumpanya dahil kalat na ang balita tungkol sa kanya. Wala na rin kaibigan na lumalapit sa kanya dahil masama na ang tingin ng mga tao. Ako naman ay nakipag-anal na kay Marcel at tuluyan ang natuldukan ng aming kasal. Nalaman ko na rin na iba na ang namamahala sa ahensya ng mga kababaihan sa lugar namin dahil napatalsik na ang ama ni Marcel. Nahuli kasi itong binabastos ang isa sa mga staff. Naging maayos na sa akin ang lahat. Nagbalik ako sa pag-aaral at nang makagraduate ako ay nagtrabaho ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Russell. Ang laki ng pinagbago mo, Luisa. Mas naalagaan mo sarili mo. Kaya nga eh. Iba talaga kapag walang babaerong asawa. Natutuwa ako dahil sa kabila ng pinagdaanan mo mas lalo kang naging matatag. Mas nakapag-focus ka sa growth mo. At hindi ka na nagpapasok sa buhay mo ng mga taong sisirain ang katahimikan mo. Alam mo, Russell, na-realize ko rin kasi na dapat marunong tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Kasi may mga taong itutumba tayo at may mga taong akala natin ibabangon tayo. Pero lalo lang palang ilulugmok tayo. Maitanong ko lang pala, Luisa. Ano yun, Russell? Kung sakaling may taong dumating sa'yo, namamahalin ka ng totoo at pahalagang ka kung sino ka, tatanggapin mo ba? Oo naman. Tatanggapin ko pero hindi yung higit sa pagkakaibigan. Mas gusto kong mag-focus muna sa sarili ko at maging masaya sa kung nasaan ako ngayon. Ganun ba? Masaya ako para sa'yo, Luisa. Nagpapasalamat ako sa lahat, Russell. Mula noon hanggang ngayon, sinasamahan mo ko. Wala ka naman yun, Luisa. Sabi ko nga, lagi kong nandyan para sa'yo. Tapos na palang break time. Malalate na tayo. Oo nga pala, may brief meeting nga pala kayo ni boss para sa promotion mo. Congratulations agad. Ikaw talaga.
Tsaka ka na mag-congrats kapag promoted na ako. Tara na nga. Sa totoo lang, DJ Yumi, ramdam ko noon na gustong magtapat sa akin ni Russell ng kanyang nararamdaman. Matagal ko nang nahalata na may gusto siya sa akin. Pero alam ko maiintindihan niya na ayoko munang pumasok sa relasyon at mas gusto kong patuloy na pahalagahan muna ang sarili ko. Tungkol naman kina Marcel at Alexa, pinatawad ko na sila para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay hindi palaging para ayusin ang nasirang samahan. Pwede tayong magpatawad na para lang sa katahimikan ng ating isip at damdamin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at nagpapasalamat na agad ako kung sakaling mapipiling isalaysay ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Luisa. Magandang araw po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig dito sa Aswang Radio. Ako mga inyong lingkod, DJ Yumi. At eto na naman tayo sa isang kwentong hindi lang magbibigay ng kilabot, kundi magbibigay din ng isang aral na siguradong tatatak sa ating lahat. Ang aral mula sa karanasan ng ating letter sender na si Luisa. Grabe din naman talaga ang pinagdaanan nitong si Luisa, ano? Biruin mo, wala na nga siyang nanay. Tinalikuran pa ng kamag-anak. Tapos yung asawa at best friend niya nagawa pa siyang ahasin. Talaga namang understandable yung pagsali niya sa kulto. Sino nga ba naman kasing mag-aakala na masama pala yung ginagawa ng samahang yun? Napakagaling kasi nitong recruiter nilang si Elsa. Binulog talaga si Luisa ng mga mabubulaklak na salita tungkol sa samahan nila, di ba? Kahit sino namang babaeng sawi at walang karamay, maiengganyo naman talagang sumama sa isang grupo na akala mo makakatulong talaga sa'yo. Saludo rin ako kay Luisa. Iba rin yun no? Kasi kahit kinakain na siya ng galit, tumatak pa rin sa kanya yung aral na natutunan niya sa ginawa ng nanay niya. Biruin mo ba naman yung asawa mo na akala mo laging tapat sa'yo? Best friend mo na hindi mo iniisip na aahasin ka? Talaga namang... Naku, kapag ganyan ang nangyari sa akin, mapapangunahan talaga ako ng galit. Pero itong si Luisa hindi no? Kinontrol niya talaga yung sarili niya at mas inisip pa niya yung tama. Nakakahanga rin yung mga ganun no? Kasi mas pinili mo pa yung sarili mo kahit na alam mo na may taong kayang magmahal sa'yo ng totoo. O tulad na lang ni Russell. Pinatunayan niya talaga na hindi palaging panibagong love life ang solusyon para magkaroon tayo ng redemption. Minsan, sapat na yung patuloy na pagpili muna natin sa sarili natin. By the way, eto na nga po tayo sa mga aral na pwede nating matutunan sa kwento natin today, mga kaaswang. Una, hindi solusyon ang paggawa ng isa pang pagkakamali para itama ang isang pagkakamali. Napaka-importante na huwag tayong magdesisyon kapag galit us ha. Mas maganda pa rin talaga na kontrolin natin yung emosyon natin at huwag magpadalos-dalos. Tungkol naman po dun sa intervention na ginawa ni Luisa para mapabagsak yung dalawa, si Marcel at Alexa. Ang masasabi ko lang, ang kinasira din naman nila dahil din sa mga kagagawa nila. Pangalawa, huwag po tayong basta-bastang magtitiwala. Dapat bago tayo sumama sa isang grupo, alamin muna natin kung talagang mapagkakatiwalaan ba natin sila. Isang red flag din kasi yun, di ba? Yung dinala ka sa liblib na lugar. Diyos ko, ako nga kinabahan kanina. Paalala lang po ha, walang samahan na nag-ooperate ng ganyan sa tagong lugar unless kulto talaga sila. At panghuli, napaka-importante talaga ng pagmamahal sa sarili. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo, hahanapin mo yan sa ibang tao, kaya umaasa ka lang sa connection nila. So dapat magsisilbing halimbawa sa atin yung ginawa ni Luisa na hindi siya naghabol or nagpakamartir. Sa halip, binalik niya lahat ng mga nawala sa kanya. So bago tayo magpaalam mga kaaswang, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung kayo yung nasa sitwasyon ni Luisa, pipiliin mo rin bang gawin ang pagsusulit na binigay ng kulto? O mas pipiliin mo ang tama kagaya ng ginawa niya? Paki-comment lang po ang inyong mga kasagutan sa ating comsec. Muli ako ang inyong DJ Yumi na nagsasabing, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Patuloy po nating subaybayan ang Aswang Radio pati na rin ang ating iba pang channels gaya ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confession, Aswang Diaries at Miss Amy Love Stories. Tsak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. Kung bago ka lang po sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lahat tayo updated sa lahat ng aming mga ina-upload na bagong kwento. Maraming salamat po! 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 Salamat po!